Ayan, at welcome back ulit sa Rapido TV. Kumusta po mga kaibigan sa ating mga kababayan dyan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga ka-OFW. Ayan, at mag-iingat lang po tayo palagi, saan po tayo naroon. At ito na nga ay atin po nga pag-uusapan, ito nga kinumpirma na ang nakita ng dalawang witness ay si Miss Catherine Camilon. At yan po, alamin natin dito po sa balita galing po sa UNTV. Yung hair strands nga po na na-recover, na ilan sa mga hair strands na na-recover po ay nag-match po doon sa DNA profile po ng kanyang magulang. Yan. Mananatili sa kidnapping at serious illegal detention ang kasong kakaharapin ng 4 na suspect sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Ito'y kahit na nakumpirma ng PNP na ang babaeng duguan na inilipat sa pulang CRV mula sa Nissan Juke ay si Catherine. Base na rin sa positibong resulta ng DNA test na isinagawa ng PNP Forensic Group sa DNA sample mula sa magulang ni Catherine na ikinumpara naman sa hair strands na nakuha sa inabandonang CRV. Ayon kay PNP Public Information Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo, hindi pa rin natatagpuan ang biktima at wala pa ring impormasyon kung ano ang kalagayan nito. Sa ngayon sir, yung sinampa nating kaso sir is kidnapping and serious illegal detention kasi we are the PNP unit investigating this case is still treating this case as missing person. So ganun pa rin sir, wala pa rin po tayong babaguhin dun sa nauna nating ikinaso laban sa mga suspect kung sa mga darating na araw po ay may mga iba pa po tayong ebidensya na makukuha. Gaya ng sinabi ko po dati na this will not prevent us from amending po yung complaint na nauna na po nating ni-refer sa Batangas Prosecutor's Office. Bagamat hindi maaaring pwersahin na kuna ng DNA sample ang police major na suspect, umaasa pa rin ang PNP na makakakuha pa rin sila ng ebidensya na magdidiin dito. Hindi natin siya po pwedeng mapwersa po na kumuha po ng DNA sample po sa kanya. Kaya nag-iingat din po tayo sa pagbibigay po ng further detail. Yun din po yung pakiusap po ng forensic group dahil lang they want to at least give you the progress of report without compromising po yung ongoing test po na sinasagawa po nila doon pa po sa ibang mga specimens po na na-recover po. Si Camilon ay itinuturing pa rin bilang missing person habang si Major De Castro ay nananatiling naka-restrictive custody sa Police Regional Office 4A. So ayan po mga kaibigan, ang balita galing po sa UNTV at maganda po ang balita patungkol nga dito sa nakumpirma na nga na yung pong nakita ng dalawang witness na binuhat at nilipat dun po sa pulang CRV ay si Miss Catherine Camilon nga mga kaibigan. Base na rin po dito sa lumabas na DNA result na kinumpirma nga ng ating PNP na nagtugma doon po sa kinuhang sample galing po sa pamilya ni Catherine Camilon. So kumpirmado po sila na yun nga ay si Miss Catherine Camilon. So yun po ang maganda po dito na balita po mga kaibigan. Pero meron din pong hindi maganda dahil nga ang kaso na naisampa nga dito po sa mga nasabi po na suspect tungang si Major Alan De Castro ay yun pa rin po mga kaibigan, illegal serious detention mga kaibigan. So at saka yung kidnapping. So hindi po siya gaano ano po yung kaso na isampa mga kaibigan. Kaya ay sabi ko po na yun po ang isa na parang bad news po dito mga kaibigan. Pero actually sabi nga ng PNP na gagawin mo po nila ang lahat para po ay makakalap pa ng iba pang mga ebidensya para po ay mapatunayan na itong suspect na isang police major Alan De Castro ay madiin dito po sa kasong ito or
mapatunayan po na siya talaga yun po nga gumawa, no? At base na nga po doon sa kukunan po ng DNA, itong si Police Major Alan De Castro ay hindi daw po nila pwedeng pilitin, which is ay gano'n naman po talaga yan mga kaibigan, no? Hindi po natin talaga pwede pilitin kahit man na sino pagka ayaw po magkipag-cooperate, di ba? Baka kung atin pong pilitin ay tayo pa ang makakasuhan po mga kaibigan. So ganun talaga ang proseso dyan mga kaibigan, no? So pero umaasa pa rin po na makakuha pa ng iba pang mga ebidensya para po ay talagang malalaman ang totoo kung ito man talagang si Police Major Alan De Castro ang gumagawa nga nito pong biglaang pagkawala ng isang beauty queen na si Miss Catherine Camilon ay siyempre pananagutan po niya ito mga kaibigan. Dahil ito lamang yung kaso ng serious illegal detention mga kaibigan at yung kidnapping lamang, no, ang kanila pong haharapin. Base nga, no, sa ating napanood doon po sa Erwin Tulfo na mayroon ng isang abogado na nagpaliwanag po sa kasong ito na mahina po ang kaso na ito mga kaibigan, lalong-lalo na po kung wala pong makakapagpatunay na itong ang si Miss Catherine Camilon ay kinidnap nga mga kaibigan. Kailangan po na mayroon pong mga ebidensya na magpapatunay, mayroong witness or mayroon pong mga CCTV na talagang kitang-kita po na yung pong tao na sampilitan na pinapapasok sa isang sasakyan na siya po ay si Miss Catherine Camilon. At doon naman po sa illegal, sa serious illegal detention ay kailangan din po na mayroon pong witness or mismong itong ang si Miss Catherine Camilon ang talagang magreklamo, no, na siya ay dinideten dito pong si Police Major Alan De Castro. Pero paano po niya yan gagawin na mapatunayan niya na siya po ay na-detain o dineten nito pong si Police Major Alan De Castro na hanggang ngayon nga hindi man po siya nakikita. Pero siguro kung mayroon pong witness na magbigay po ng statement na magpapatunay na nakita nga niya na ikinulong itong ang si Miss Catherine Camilon. So siguro doon po ay meron pong medyo laban po ang kaso mga kaibigan, no? Pero base na nga doon sa abogado, talagang mahirap po ang kaso na ito mga kaibigan, no? Mahirap po siya dahil nga sa isa pa ang ating pong biktima ay hanggang ngayon hindi pa nga nakikita at hindi pa rin po alam ito ba ay buhay pa o wala na. So yun po ang masaklap po dito mga kaibigan, no? Pero yan po, no, ay umaasa pa rin po naman tayo na makahagila pa ng mga ibang ebidensya itong ating mga PNP at alam po naman natin na hanggang ngayon po ay talagang ginagawa po nila ang abot kaya po nila, no, na magagawa na bigyan po ng solusyon o justisya ito pong biglang pagkawala ni Catherine Camilon mga kaibigan. At base na rin po doon sa kanyang ina, yun po ay kahapon, no, na hindi nga po siya naniniwala na ito pong kanyang anak ay wala na. Nasa puso at isipan daw niya na buhay pa hanggang ngayon mga kaibigan. Pero iwan ko lang ngayon na mayroon na pong DNA result na nagpapatunay na yun nga pong duguan na ng katawan ng babae na binuhat at nilipat sa Pulanga CRB ay si Miss Catherine Camilon nga. Kung ano nga kaya ang masasabi niya ngayon dito mga kaibigan, no? Kung
patuloy ba na maniniwala na buhay pa ang kanyang anak. So siyempre, isang magulang po mga kaibigan ay ipaglaban po niya yan, no, na buhay pa ang kanyang anak. At ayaw po kasi niya siguro na mawala na yung kanyang anak, no. Kaya ay pinanindigan po niya na sa puso't isipan po niya ay buhay pa ang kanyang anak, mga kaibigan, no. Pero yun na nga, para sa atin po dito ay maiksi na lang po ang pag-asa na buhay pa. Dahil nga mga kaibigan, doon po sa sinasabi na katawan po ng babae na binuhat ay duguan nga po mga kaibigan. So, ibig sabihin po doon ay mayroon na po siyang sugat, no? So, hindi lang po kamlot yung sugat na yon, dahil ay maraming dugo na po ang lumabas mga kaibigan. So, hindi po natin na makumpirma kung siya po ba ay binaril, sinaksak, or ano po ang ginawa sa kanya mga kaibigan, kung bakit po ay mayroon pong maraming dugo, no, na lumabas sa kanyang katawan. At kung pinabayaan po yon, na kahit man po sa panahon na yun ay buhay pa siya at pinabayaan lamang ng mga tao na ito na nagkidnap sa kanya, ay maaari na wala na po siya mga kaibigan, dahil maubusan naman po talaga yun ng dugo, di ba? Kung pinabayaan po siya. Pero kung gusto po nila talaga na buhayin pa itong si Miss Catherine Camilon, baka pinagamutin po nila mga kaibigan, hindi po natin alam, ano. Pero yun na nga, maliit na po ang tsansa na matagpuan pang buhay itong si Miss Catherine Camilon. Kaya ay umaasa lang po tayo na buhay man o patay na ay matagpuan po mga kaibigan, no. At sana po ay talagang ito pong tinuturo ngayon na suspect na itong si Police Major Alan De Castro ay mapatunayan po, no, na siya talaga ang gumagawa po dito. At kung talagang hindi po siya ang gumawa, bakit ayaw po niya makipag-cooperate dito po sa gagawin po na pag-DNA, no? Magbigay po siya ng sample para po ay mapatunayan po niya na hindi nga siya, kung hindi naman po mag-match doon po sa mga nakuha po mga kaibigan na mga blood sample, di ba? So kung ayaw po niya magbigay, so ibig sabihin na mayroon po siyang tinatago. So yun lang po yun mga kaibigan, no, ang atin pong obserbasyon dito. So nasa inyo po, no, kung ano po yung mga komento po dito patungkol nga dito sa atin pong napanood na balita na kumpirmado yung pong sinasabi ng dalawang witness na katawan ng isang babaeng duguan ay siya nga po si Miss Catherine Camilon, mga kaibigan. So, i-comment na lang po sa ating pong comment section kung ano mo po yung masasabi, at sa lahat po na mga patuloy po na sumusuporta at palaging nanonood sa ating mga ginagawa po na mga reaction video at news update. Ayan, maraming salamat po sa inyo, Ma'am and Sir, sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, at sa ating mga ka-OFW, palagi lang po tayong mag-iingat kung saan po tayo naroon. At kung nagustuhan niyo po ang video na ito, paki-like naman po mga kaibigan at paki-share na rin. At hanggang dito lang po muna tayo. See you po sa next video po. God bless all of us. Mag-ingat lang palagi. Saan man tayo naroon.